Morning. Day 1. Mamaya may lakad ako ng papuntang hotel. So mag-Uber ako since hindi naman nga ako nag-drive. So punta ako ng hotel mamaya to set up for the event. And I'll take you with me. So ito yung day 1 ko. Nabala akong maleta. Teka lang. Kasi andito lahat ng mga gamit ko. So, maliit lang yung hotel. Sa Holiday Inn kami. Ito. Yun na yun. Antayin ko lang si Butch. Ito, may swimming pool dito sa likuran ko. Yun. Yun na yun. So, pakita ko. Ang liit lang ng mga hotels dito. So, malapit din sa airport itong hotel na to. So, pagod na ako. Na, pagod na ako. Wala na akong energy. Wala na akong energy. So, inaantay ko lang si Butch para sunduin ako. Yan. Tapos, bukas maaga ako kasi kailangan ko ulit mag-set up for continuation ng event. Tapos, noon time maalis na ako kasi nga para sa flight ko. May dinner pa dito ng 6 pero hindi na ako attend kasi hindi ko na siya kaya. Hindi ko nakakayanin. Pagod na ako. Putlang-putla na ako sa pagod. I mean, hindi naman ako gutom kasi pagkaganyan kasing venue, pagkaganyang event, kahit saan, maghapon naman yung pagkain. Kaya lang syempre, makakakain ka man, hindi ka masyadong mabubusog kasi yung focus mo is sa event. Gaya niyan, nakakain man ako kanina konti lang pero yun, hindi ako masyadong kumain kasi nga aantokin ka ang tendency kapag masyado kang busog. So, pagkaganyan, konti lang kinakain ko pag may event. Actually, even nga sa office, kahit libre ng food. Buffet sa office tapos talagang mga chef pa yung nagluluto sa opisina. Nakakalimutan ko kayong itur sa opisina. Sana may chance minsan na ma-itur ko kayo. So, yun. Ang daming problema kanina sa event. Buti na lang naayos. Right on time bago dumating yung mga big bosses namin sa venue. Mag-isa pa naman ako sa event. Kasi wala akong kasama. So ako yung nag-handle everything. Lahat. So kanina talagang in-acknowledge nila ako, pinasalamatan nila ako kaninang umaga sa harapan. Kasi nga, yun daw contribution ko dun sa pag-arrange ng event na mag-isa lang talaga ako. Kasi lahat. Yan. Tapos nagandahan pa sila sa setup ko. Noon ko, hindi naman para sa akin. Normal lang naman yung ginawa kong setup. Ano pa ba? So yan, kung bukas, kung may sasama ko kayo during my flight hanggang sa pagdating ko ng Australia at hanggang pagbalik ko ng Auckland ng New Zealand. So yan, first time kong pupunta ng Australia, syempre.
Wala na akong lipstick kasi pagod na ako. Ay, tapos na ako finally. Tapos na ako. Papunta na ako nito ng airport. Nato na, paalis na ako. Sa airport na ako. Ito yung view ko from my room. Ayan. Accor Stadium. Alam nyo, ang lalaki ng mga buildings dito. Parang naalala ko tuloy ang UAE. Ayan. Malapit dito yung venue namin for the conference. Walking distance lang from here sa hotel. Morning guys! So naka-check-in kami dito sa hotel ba to? Novotel dito sa Sydney, Australia. So yan. Hindi ko pa na-appreciate ang Australia kasi dumating kami kagabi dito ng 7:30 sa hotel. Siguro mga 30 minutes yung airport papunta dito sa hotel. Teka, tour ko kayo. Yan, so meron siya dito ng TV. The usual, tapos bed. Fridge. And then mirror. And then ito na yun. Tapos meron siyang shower bathtub dito. Ayan. So yun na yun. Maliit lang naman yung hotel. Same size lang sa usually sa Novotel. Kasi even sa Abu Dhabi, favorite namin mag-check-in lang sa Novotel. Yan. Ano ba? So, hindi pa ako nakakapamasyal dito sa Australia and wala rin naman chance makapamasyal kasi ang flight ko bukas is 12:50. No. 12:50. Yes, 12:50 ng hapon, 1 o'clock ng afternoon. So, I need to be at the airport around 10 a.m. So, actually, meron pang program ang conference namin tomorrow. Pero, supposedly, ang original flight ko was 6:50 or 7 p.m. ng gabi. Tapos, makakarating ako ng Auckland by 12 midnight. Yan. So, ang other options lang earlier than that was yung 12:50. So, sabi ko sa office, baka pwedeng mas maaga akong umuwi ng Friday. Kasi nga, may mga anak ako na iniwanan, diba? Na naiwan. So, pumayag naman sila. At that time, wala pang program ang day 2. Ang program lang was socialization, kumbaga getting to know ba yung mga kasamahan namin. So, kaso lang, yun nga, biglang nagka-program and hindi na ako makakasama doon sa program kasi nga, matatapos ang program ng 12 para mag-start siya ng 10 yung program, matatapos ng 12. So, hindi na ako pwedeng mag-join. Time check, 8:12 sa Auckland right now. Hindi ko in-adjust yung laptop ko, pero dito sa Auckland is 6:12 a.m. So 2 hours behind ang Sydney, Australia from Auckland. So ayan. Kahapon sobrang pagod ko kasi anong oras ba ako? 7:15 ng umaga nasa hotel na ako kung saan yung minanage na event ko. And then, around 11:30 ng umaga,
hindi pa tapos yung event ko, iniwan ko na lang yung boss ko to manage kasi yun nga, wala namang iba siyang kasama dun sa event na pwedeng makatulong pa sa kanya. So, mag-isa siya doon kasama yung syempre yung mga participants ng workshop. Tapos ako, umalis na ako ng 11:30. Ang flight ko was 3 o'clock kahapon or 3:25 yata. Yan. Tapos yung ano bang experience ko, smooth sailing naman, okay naman kasi wala naman akong check-in luggage, so pinagkasya ko sa hand carry luggage. So yung check-in, yung hand carry ko na luggage, pinagkasya ko dun yung damit ko na light lang naman. Tapos meron akong laptop bag at saka isang shoulder bag, na yung shoulder bag ko yun na lang yung pinasok ko siya sa luggage. So ayan, smooth sailing naman sa airport. Pagdating, actually matagal dito sa Australia. It's not because na sa immigration. Hindi, yung immigration as in ang haba ng pila kasi may separate line for Australian and New Zealand passports. Kasi 'di ba ang New Zealand allowed talaga silang labas-masok dito sa Australia. So kung may passport ka, allowed ka talaga. So walang pila doon. Kaso yung mga other passports like us, syempre wala pa tayong passports dito, passport sa New Zealand. Grabe ang haba ng pila, as in nagulat ako. Tapos yun nga, ang tagal akong inantay na mga kasama ko. Nag-worry sila, kala nila baka daw na-hold ako sa immigration, na question, blah blah blah. Kasi syempre, kumbaga ang tawag dito, first time ko dito sa Australia, and from the very beginning kasi sinabi ko na ayoko talagang sumama, and one of the reasons na sinabi ko is yun nga, baka mahirapan ako sa pagkuha ng visa, blah 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 blah, para lang may excuse akong hindi na sumama dito sa business trip na to. So kaya lang yun, mandatory talaga siya, so wala akong magawa. So yun, nag-apply ako ng visa, mabilis naman, 24 hours nga na-approve na yung visa ko upon application. Tapos ayun, pagdating sa immigration, kinuha lang yung passport ko and yung custom declaration, tinignan lang, yung in-scan lang yung passport ko. Tapos yun, hindi nga ako pinadaan pa sa security para i-check yung mga dala kong gamit. So walang ganon. So smooth sailing lahat. Kaya lang yun nga, sobrang haba ng pila dun sa immigration. Mostly, siguro yung mga yun, yung first time nila dito sa Australia. Kasi makita mo, dami nila dala-dalang mga supporting documents, dami nila, hindi magkaugaga. Tapos usually families sila, lalaki. Yung groups talaga sila. So ayun nga, gabi na kaming dumating dito. And yun, nag-iya silang lumabas para pumili daw ng pagkain. Sabi ko, magpapa-room service na lang ako kasi meron naman kaming daily allowance for food. So yun, hindi kasi dito sa stay namin, hindi included yung dinner sa stay namin. So a la carte lang siya siyempre. So nagpa-room service na lang ako, nag-order ako ng bolognese, and ang dami ko pang tira kasi nga gabi na yun, para lang kumbaga magkalaman yung sikmura ko kasi pagod na ako, gutom na ako. And then nakakain naman ako sa eroplano, light meal lang naman yun. So update ko kayo guys, maya try ko kayong i-tour if ever man, pag nasa labas na kami ng hotel, try kong i-video. Yan. So, I'll see you soon, guys. Bye. OOTD. So, ayan. As usual, all black na naman ako from head to toe. Yan. So,
This is me heading out for the conference. Tapos isang shoulder bag. Yan. It's a sunny day. Pero malamig. Sa Sydney. Sarap sanang mag-shopping, no? Mag-shopping ako ng konti pero pagdating ko na ng Auckland Airport, pasalubong sa mga bagets sa siya kay Butch. So, ayan. Maaga ko. Duty free. Ganun din naman kasi duty free din ako pagdating sa Auckland. So, doon na lang. Doon na lang ako bibili. Papabili kasi si Chami ng toy. Hindi ko alam kung anong bibilihin ko for her. Hindi ko pa alam. Kay Boss siguro. O baka chocolates o perfume. Hindi ko pa alam. Tapos di ba malapit na kasi ang Father's Day at ang birthday niya. So, hindi ko alam. Dito tayo sa Louis Vuitton. Swarovski. Ah, Tiffany pala. Ano pala ko? Swarovski. Tiffany. Yan o. Hanapin ko muna kung anong gate ba ako. Gate 55 ako. Bulgari. Yan o. Diba? Sarap sanang mag-shopping. Cartier. Kaya sa Ellie. Pero hanap muna ako ng tatambayan ko. Kain muna ako. Kaya ako tatambay. Finally, nandito na ako sa gate ko. So, aantayin ko na lang siya. Actually, an hour earlier ako. So, kung makita nyo, wala pa masyadong tao. Ilan pa lang kami dito. Pero,
dito na lang ako mag-aantay kasi wala naman akong planong mamili dito. Dagdag ano pa yun dagdag karga-karga mo pa yun. Isang maleta nga lang ang gamit ko, siya isang hand carry na bag. So, yun. Doon na lang ako mamimili ng pasalubong pagdating ko sa Auckland Airport. So, see you later.